Good day viewers! For this video, dahil 6 months na sa akin ng Seagull, kamusta na ito? At ano ang mga issues na na-encounter ko? I-exclude ko dito yung mga hindi natin maiiwasan tulad ng delay sa plate number, etc. Number 1. Rear bumper alignment. Actually, kung maselan at OC ka, mapapansin mo ito. Pero kung hindi naman sobrang halata. Actually, napansin ko lang ito nung nag-car wash ako. Sa Brio ko nga, kita yung mga bumper clips kahit nung brand new rin. These minor things not a major factor para sa akin. Number 2. Plate number bolts. Hindi swak sa Philippines plate ang mga abang na butas. Not a major issue since may mga plate adapters naman tulad nitong binili ko. Number 3. Aircon fogging issue. Malamig ang aircon ng Seagull, no doubt. Pero yung fogging sa windshield ang problem. Ang remedy para hindi masyado mag-fog, kailangan hindi masyado mababa ang temperature. As per CASA, hindi lang Seagull ang may ganitong problema, kahit daw sa Seal 5, Atto 3, etc. Number 4. Wireless charger. Gumagana naman ito. Ang problema lang dito kapag umaandar ka at medyo malubak ang kalsada o hindi smooth, on and off ang pag-charge ng cellphone mo. So I think mas ginagamit lang ito pag naka-idle ka siguro or stuck in traffic. Number 5. Tire monitoring system. May mga times na kahit okay naman ang reading, yung as in parehas lang naman ng iba yung tire pressure, bigla pa rin magbiblink ang isang tire. Better to just top up at least 1 to 2 PSI para lang tumigil. Hindi siya real time at maghihintay ka pa mag-sync, by the way. Yung rear right ko, hindi pa nagsisync kahit nahanginan na. Number 6. Lug nuts. Yung itim na nakikita nyo, plastic cover lang yan. Pero yung lug nuts na nakakabit ay yung pinaka-basic na open-ended lug nuts. Not a major issue naman, pero baka magulat kayo na ganun pa lang itsura ng lug nuts nyo. Number 7. Black trims. Mahirap pala mag-maintain ng ganito at dumihin. Hindi naman major issue dahil car wash lang ang katapat. Pero ang bilis kasi talaga kapitan ng putik at buhangin. Kung OC ka sa linis, iwas ka pala sa mga black trims na ganito. Number 8. Dashboard rattles. May mga rattles sa bandang kaliwa, dito lalo sa mga hindi smooth na kalsada. In short, may kalampag sa dashboard. Yes, kahit sa bandang kanan meron din pero mas mahina kumpara sa kaliwa. Number 9. Headlight cutoff. Para sa akin masyadong mababa ang cutoff. As in talagang parang may linya ng cutoff. Kung may taong tumatawid, ang kita mo lang hanggang bewang. Kung titingnan nyo sa bandang kanan ng video, hindi mo na maaninag yung bandang itaas. Tulad niyan, may naglalakad. Hindi mo na makita ang muka sa baba ng cutoff. So far, yun pa lang naman ang napansin kong mga flaws ng Seagull in 6 months of ownership. Mas malaking factor pa rin ang pros ng Seagull, which of course is yung fuel savings at wala ng gasoline station trips. Thanks for watching.